Paano kung isang araw ay iyong matuklasan na mismong iyong mga kadugo ay nagiging hadlang upang hindi may sakatuparan ang iyong mga pangarap at nakikipagtulungan pa sa ibang grupo upang tuluyan kang mapabagsak? Ganyan ang nangyari ngayon sa Houthis sapagkat may mga Yemeni na tumindig laban sa mga militanteng grupo na nasa kanilang bansa. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ngayon ay December 31, 2024, huling araw sa taong ito at ilang oras na lamang tayo ay haharap na sa panibagong taon. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin sa bagong taong kakaharapin. Bago magtapos ang taong ito mga kaibigan, ihahatid ko muna sa inyo ang napakainit na balita. Balita na maaaring hindi magustuhan ng marami. Pero ako ay naniniwala na meron ding magkakagusto sa balitang ito. Pero ang ating mga sinasabi dito sa usapang banal ay hindi kathang isip, kundi meron tayong mga pinagbabasihan, meron tayong mga source na nagmula sa international medias. I-update ko lang kayo sa mga nangyayari sa loob ng Yemen at sa mga militanteng grupo nito na Houthis na kalaban ng Israel. Nitong nagdaang buwan lamang mga kaibigan, ibinalita ng AP na daang-daang mga Yemeni ay nagpunta sa kanilang mga lansangan at nagsagawa ng kilos protesta. Dala-dala nila ang isang bangkay ng aktivista na nagngangalang Hamdi Abdul Razak. Hindi pa ito inilibing sapagat nais nilang ipakita sa Houthis at sa buong mundo na merong mga Yemeni na tumitindig laban sa militanteng grupong ito. Ang isang aktivista na nagngangalang Hamdi Abdul Razak ay dinukot at pagkatapos ay nabalitaan na ito ay wala ng buhay. At sino ang dumukot? Ayon sa mga demonstrador na ito, walang iba kundi ang mga militanteng grupong ito, ang Houthis. Galit na galit ang maraming Yemeni, lalong-lalo na ang mga kaanak nito sapagkat ang pagkasawi ni Hamdi ay hindi madali sapagat pinahirapan pa ito. Kung baga, tinorture muna bago nalagutan ng hininga. Ang tanong, bakit ito dinukot at bakit ito pinatay? Ayon naman sa ulat ng Arab News, itong si Abdul Razak ay very bold at kinikriticize nito ang pamunuan ng Houthis. Ayon kasi kay Abdul Razak, ang Houthis ang nagpapahirap sa kanilang bansa at inilalagay daw ng Houthis sa isang delikadong sitwasyon ang buong bansang Yemen dahil inaatake nito ang Israel. Alam naman ng karamihan na kapag ang Israel ay gumanti, gagamit ito ng mga airstrike upang tuluyang mapulbos ang mga militanteng grupo. At alam din ng mga Yemeni na walang air defense system ang naturang militanteng grupo. Ayon sa ulat ng Arab News, kapag merong mga Yemeni na tumitindig laban sa Houthis, inaakusahan agad ito ng Houthi na nakikipagtulungan di umano sa gobyerno ng Saudi Arabia. Magkalaban kasi ang Houthis at Saudi. Kontrolado naman ng Houthis ang capital city ng Yemen na Sanaa at marami pang lugar sa Yemen. Kaya madali nilang malaman kung sino ang mga tumitindig laban sa kanila. At ayon pa rin sa ulat, kapag merong mga tumitindig laban sa kanila, bigla na lang itong nawawala at kalaunay natatagpuan na wala ng buhay. Nito lang nagdaang araw mga kaibigan, meron na namang isang Yemeni na sumikat sa buong Israel. Ang tao sa larawan na iyong nakikita ay isang Yemeni na nagngangalang Luway Ahmed. Siya ay 31 years old at nagpa-interview ito mismo sa kampo ng Israel. Naging vlogger din ang taong ito at lagi nitong kinikriticize ang pamunuan ng Houthis. Meron siyang social media account at umabot na sa 190,000 followers. Kahit siya ay isang Yemeni, isa siya sa mga sumusuporta sa Jewish state at laging kinokondina ang ginawa ng Hamas at Hezbollah noong October 7, 2023. Kaya napansin siya ng gobyerno ng Israel. Kaya naman agad siyang ininterview at hindi naman nagdalawang isip si Ahmed at nagbigay ng oras. Inilahad ni Ahmed ang sakit ng kanyang damdamin para sa Yemeni people sapagkat ayon sa kanya
ang Yemen is one of the poorest countries in the world at malaking faktor ang ginagawa ng Houthi upang maghirap ng husto ang Yemeni people dahil sa halip na sa gobyerno mapupunta ang kinikita ng gobyerno nila, napupunta ito sa Houthis at kinakalaban pa nito ang gobyerno. 1/3 kasi ng lugar sa Yemen ay hawak ng Houthis at ang 2/3 nito ay 34 million ang population. Dagdag pa ni Amid, sa pagtakbo ng maraming taon, sa halip na umunlad ang kanilang bansa, pahirap ito ng pahirap. Kaya naman kahit na presidente ng Yemen ay nananawagan na huwag nang suportahan ang Houthis na nasa kanilang bansa. Ayon naman sa mga analyst, kahit na hindi sinasabi ng presidente ng Yemen, tila natutuwa pa nga ito sa ginagawang airstrike ng Israel sa kanilang bansa sapagkat ang tinatarget nito ay ang Houthis. Kumbaga, tila tinutulungan sila ng Israeli forces na ang Yemen ay makawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng Houthis sa kanila. Sa mga videos na inilalabas ni Amid, lagi nitong isinisigaw na ang Arab at Jewish ay magkapatid at kahit itong mga Houthis ay Arab din daw. Pero wala raw ibang ginagawa ang grupong ito kundi magpalakas ng kanilang mga sandata at upang atakihin ang Israel. Hindi raw yan nakakatulong sa Yemen at dahil daw sa ginagawa ng Houthis, lalo raw hihirap ang kanilang bansa dahil hindi mananahimik ang Israel at ito ay gaganti. Hindi raw ba nakikita ng Houthis na ang Yemeni people ay walang pera, walang pagkain, walang tubig, walang gas. Maraming mga kabataan ang malnourished at wala daw ibang ginagawa ang Houthis kundi kumuha ng pera at palalakasin ang kanilang sandata. Sa ngayon mga kaibigan, ayon sa ulat ng The Times of Israel, ay marami ng mga Yemeni ang tumitindig laban sa Houthis. Kakaiba naman ang kanilang pananaw sa pananaw ng Hamas sapagat maraming mga Yemenis ang galit na galit sa Hamas. Ayon sa kanila, how dare you Hamas celebrate habang maraming mga Hudyo ang inyong pinatay noong October 7, 2023. Ayon kay Amid, sa susunod na henerasyon, ano kaya ang magiging kapalaran ng Yemen kung naririyan pa ang militanteng grupong ito? Sa kabilang dako naman mga kaibigan, ayon sa kampo ng Israel Defense Forces, meron silang pinaghahandaan bilang paghiganti sa mga ginagawang pag-atake ng Houthis sa kanilang lugar at lagi daw nakaalerto ang kanilang air defense system 24/7. Mga kaibigan, tumutok lamang sa mga pinakabagong pangyayari sa Middle East at saan mang dako sa mundo, dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, pasubscribe na rin. Advance Happy New Year sa inyong lahat. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.